Offhand po, ano yung reaction nyo dito sa pag-amyenda po na ginawa na pinirmahan po nung Lunes, Sir Fermin? Palagay ko maganda naman ang pagka-extend noon, ano. Ang problema ko lang, ang hindi ko makita na importante, no, ano yung lessons na learned natin doon sa first phase ng implementation ng RTL RCEP. At dahil sa lesson na yon, ano yung gagawin natin dito sa extension na design, di ba? Kasi we have to learn from previous experiences. Unfortunately, sa tingin ko, walang assessment kung paano na-implement yung una na meron naman, kaya lang na-input ba yung mga lessons learned from the original to the new one. Yun ang ano ko. Pero ang pag-extend nun, mabuti yun, magaling naman. Oo. So, kayo po, sabi niyo nga, no, parang walang naging assessment, walang parang naging post-mortem, no? Parang lang naisip lang na i-extend natin. So, lessons learned, what should we do this time correctly na hindi po natin nagawa nung 20-5, ano ba nga, 2019, nung unang sinabatas po itong RCEP at saka yung RTL. Sa tingin niyo ba, dapat talaga po ano pa mga dapat bigyan pansin po ng ating gobyerno? Unang-una, titignan natin kung ano talaga yung sources of productivity. Ano ba doon sa mga components na inbred seeds, farm mechanization, credit, training, ano ba talaga ang nakaangat doon sa ating productivity? Dapat tingnan natin yun, you know? Ikalawa, tama ba na kung saan natin ipamigay yung ayuda, no, na tingnan natin kung dapat ba natin i-focus yung mga yung ayuda natin sa areas with favorable palay farming condition o scatter lang natin all over the place. Should we be more focused on certain areas na magkakaroon tayo ng mataas na productivity. Tingnan natin yung pang mga components ngayon na nariyan, kasi may nag-add na components. Yan ba ang tamang components? At ikaapat, tama ba yung pag-aalat ng budget sa bawat component? Kasi pag tinignan mo yung seeds, 3 billion daw sa original, naging 6 billion. Yung farm mechanization, 5 billion, naging 9 billion. Lumaki yung Tapos yung iba, iba't iba na na meron silang dinagdag. Pero tama ba yung alokasyon na yun? Yung bang alokasyon na yun ang magbibigay sa atin ng mataas na production? Yun ang tanong di ba? Isa po dun sa provision nitong amendment na to, ibinabalik po, I know how you feel about government intervention and government regulation, no? Ito, binabalik yung kapangyarihan ng ating pamahalaan to intervene, makialam sa merkado, magbenta ng cheaper rice. For example, no, whenever pag masyado nang pumapalo ang presyo ng kada kilo ng bigas, the government can intervene and sell. And this is despite yung surplus, sabi nga oversupply. Ngayon tayo ng stocks na coming from yung in-import ng mga rice traders at lower cost. Mas mura na nilang inangkat, mas mababa na yung landed cost. So, ito at this time na meron na namang government intervention, ano ang reaction nyo dito, Sir Fermin? Yun nga yung additional na feature na nilagay. Kasi noon, ang intervention ng government through NFA is only for emergency purposes. Bibili ang NFA for buffer stock to address or to respond to emergency situation. Ngayon, dinagdagan nila yung sinasabi mo nga, Ali, na price stabilization function. Pag mataas yung presyo, pwede silang mag-intervene. Ang problema nga dyan ay maganda yung idea, pero yung mekanismo yun nga hindi. Anong klaseng mekanismo ang ilalagay mo? Nangangahulugan ba yan na pag nag-intervene ang gobyerno, bababa ang presyo o tataas lang ang budget ng NFA pero wala naman ding epekto. So ganun dapat na masusing pinag-aralan yon. At dapat pinag-aralan natin bakit mataas pa rin ang presyo ng bigas. Pinag-aralan, samantalang bumagsak na ang presyo sa international market. Dramatically, no? Bakit hindi nabe-benefit ang mga consumer? Ano bang
bottlenecks dun sa value chain. Dapat pinag-aralan natin yan. Ito ba ay nasa retailers? Ito ba ay nasa wholesalers? Ito ba ay dahil sa masama ang logistics natin? Ito ba ay dahil sobrang pag-import natin ngayon, hindi na kayang ipasok? Kasi ang importation level natin was below 3 million before. Yun lang, mukhang yun lang ang kaya ng private sector. Kaso ngayon, sumisipa na sa 4 million. That means, na-reach na ba ng private sector yung capacity niya to store, warehouse la, etc. Dapat pinag-aralan natin yun at tapos we come out with a solution. Unfortunately, parang hindi na nagawa yun. Yun ang gusto kong tanongin nga sa inyo, Yusek Fermin. Itong amendment no, dito nga sa rice tarification law tsaka sa RCEP, it doesn't address nga itong mga yung importation. Parang we're trying to help the farmers but it's silent in terms of the importation, no? Na parang we're also giving them a chunk for them to be able to import. Kasi sabi mo nga, dati 3 million lang, ngayon umaabot na sa 4 million. Is it silent pagdating po dito sa importation? Dito po yung amendment. Well, hindi siya silent in the sense that in-extend lang niya yung dating kalakaran dun sa original na RTL RCEP that any private sector can import. Yeah. And that yun. Kaya yun, they are still open to importing. But the thing is that But it doesn't we should put a have cap. looked at... It doesn't put a cap. Yeah, go ahead. Sorry. Oo. Ano po? Sige, go ahead. I was going to say po, it doesn't put a cap sa importation po eh. So parang pa rin siya, no? Free for all. Wala. Depende talaga sa market, how the market pans out. Ang inaano nila is, you're allowed to import subject to only ang pinaka-control point ng government natin, yung tinatawag na issuance of SPS. SPS Sanitary and Phytosanitary Certificate. Ito yung nagsasabi na hindi siya harmful sa animal health or plant health and particularly human health. Yun lang, parang it's health clearance na okay yung binili mo. Yun ang control point ng gobyerno at yun ang control point ng allocation niya dapat. Pwede niya. Kasi ang problem dyan is paano kung ang isang importer ay kumuha ng 1 million metric tons? Bibigay mo ba sa kanya lahat yun? So yun ang dapat na pagtignan, na pag-aralan. Kasi as of November, ang datos nila, November 7, 3.9 million metric tons na ang pumasok na import. At doon sa nakita kong datos, isang importer doon, halos 1 million ang na corner niya na importation. So, let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.